Sisira po ang kanyang, sabi nating, kredibilidad bilang Pangulo. Kapag ang pinuno ay naniniwala sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Lahat ng lingkod niya mabubuyo ng kasamaan. Apatin, verse 14. Kapag ang hari ay makatarungan sa mga mahihirap, paghahari niya'y magtatagal. Pero kung ang isang hari, kung presidente ba, kung mayor, kasi ang tinawag ito, pinuno. Kung ikaw ay mayor, pinuno ka ng bayan. Kung ikaw ay kapitan, pinuno ka ng itong baryo, no? Barangay. So, pinuno ka dyan. So, kung maganda pamalakad mo, ikaw ay barangay captain, so mapayapa at maunlad ang barangay kung maganda ang pamalakad po ng kapitan. Kung maniwala kasi yung kagawad na sinungaling, nakita ko talaga yun. Siya ang pumatay, siya ang nanakaw. Yung pala sinungaling, ipahuli mo yun. Nun, yung ipahuli mo na hindi natutunan ng nanakaw, siyempre, mag-arugante yun. Hindi siya sangayon. Yung po mangyari, magulo. Kasi dahil po sa pinuno, na hindi po talaga alam kung ano ang dapat gawin. 29, then 18, 19. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Kung ang isang bansa, Pilipinas, Japan, Amerika, Hong Kong, China, Indonesia, saan mang bansa? 18. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, So hindi pala pwede talaga, kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, presidente ka, kung hindi mo sundin ang gabay ng Diyos, ang utos ng Diyos, pagtanggihan mo itong utos ng Diyos ng kapayapaan, magulo talaga ang bansa. kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Diyos. Kapalad ang tao sumusunod sa turo ng Diyos. No? So kailangan talaga, hindi presidente siya, ang batas ang masunod. Hindi po, kailangan din sundin natin batas ng Diyos. Paano magkaroon kapayapaan ng bansa natin kung ating pinapamalakad ay labag sa Diyos? So naging kaaway natin ang Diyos. Naging kaaway natin ang Diyos. Sapagkat ang kumakalaban sa batas ng Diyos, kumakalaban sa pinuno, ay kalaban ang Diyos. So meaning, dapat ang pinuno ay dapat ang kanyang pamalakad ayon po sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nanglagay sa kanya ng kanyang katungkulan. No? Liwanag sa 18. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Mapalad ang mga taong sumusunod sa turo ng Diyos. Mapalad. Paano mapalad? Ang hirap na nga. Kasi pagpapala, makamtan lang po yan, nakapayapaan din kung ang Diyos ang manguna. Pero kung hindi manguna ang Diyos, hindi kapayapaan. Sira ang bansa. Kasi yan po ang sinabi ng Panginoon. Kapag tinanggihan ng isang bansa ang turo at gabay ng Diyos, wala itong kapayapaan. Ayan. Hanggang siguro matapos ang term ng mahal na Pangulo natin, kung talaga sundin ang batas ng Diyos, kasi minsan kasi, mayroon po naglilingkod sa bayan na ang kanyang batas ay hindi sang-ayon sa Diyos. Kaya, yun talaga mangyari, haleluya, na hindi magkaroon ng kapayapaan. At saka ang mga pinuno ay hindi dapat uminom ng alak na kalasing. Yung pinuno, may presidente, ikaw ba ay mayor, ikaw ba ay barangay captain, ano ba? Basta pinuno ka. O hari ka ba? Hindi ka pwede inom ng alak na kalasing. Bawal po sa Panginoon. Ngayon, baka ang presidente natin inom ng alak na kalasing, yun dahilan na ang desisyon na parang alon. At saka hindi po tama ang desisyon. Kung ano pa, ahas, dalawa ang dila. Oo, mamaya hindi. Mamaya hindi. Ngayon, pagkasunod na araw, oo na naman. Diba? Pakinggan natin. Dito sa Kalikaan, kung Proverbs 31 verse 4 up to 5. 31 verse 4 up to 5. Ganito po ang sinabi ng Biblia.
Muel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Isang hari. Ibig sabihin, mataas na katungkulan sa atin, sa Pilipinas. Sino mataas na katungkulan? Presidente. Pakinggan natin. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakalalasing. Ang mga pinuno, presidente, pinuno, hindi dapat maghangad na uminom ng alak na nakakalasing. Verse 5. Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin. Di ba? Kapag nalasing na sila, kadalasan nakalimutan ang kanilang tungkulin. Bawal po sa mga pinuno mag-inom ng alak na nakakalasing. Verse 4. Muel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakalalasing. Ito na yung presidente, hindi mo inom ng nakakalasing. Iminom, manilapag mo ang kalooban ng Diyos. Kasi ang pinuno, hindi dapat inom ng alak na nakakalasing. Pwede siya inom ng mga alak na hindi nakakalasing. Mayroon pong alak na nakalasing, mayroon po. Pero may alak na nakalasing. Di ba? So hindi bawal uminom. Pero huwag kang iinom ng alak na nakalasing. Kasi, ang sinabi sa verse 5, mga kapatid, Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. di ba? Nagtaka tayo. Marami nagipit ngayon. Nasaan ang katarungan? Di ba? Hostisya. Hostisya. Yun po ang sigaw ng mga QGC. Hostisya. Hostisya. Siguro ang ating presidente, Mahal Pangulo, mahilig sa alak na kalasing. Kaya kalimutan niya ang katungkulan niya, protektahan ang bayan. Di ba ganon? Muel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakalalasing. Iba kapag dating sa palasyo, Malacanang, ano yun? Pundador, ano ba yung mainom na nakalasing? Bawal yan sa mga pinuno. Bawal sa mga pinuno yan. Maliban yung mga ultimo. Yung mga tao talaga na sabihin natin, lagyan na sila para maikalimot ang suliranin, pwede yun. Pero yung presidente, kung ikaw mayor, basta pinuno ka ng bayan, huwag kang inom ng alak na nakalasing. Kasi makalimutan mo, presidente ka pala. Nakalimutan, mayor ka pala. Mayor ka, nanunto ka ng mga tao. Mayor ka. Di pwede. Dahil lasing ka. Hindi mo alam na mayor ka pala. Hindi mo alam kapitan ka pala. Kasi ang alak po, hindi pa naganda sa isipan ng tao kapag lasing na. Muel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakalalasing. Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. Nagipit na si Kibuloy. Ano ang pasya ngayon? Wala pa rin. May patong na sa ulo, 10 million.